Nagulat nga ang lahat nang makita nga ang muling pagbabalik nitong si Moira. Ang pakilala ng lahat siya ay si Morganago, ngunit hindi nila agad matanggap ang sinasabi nito dahil kamukhang kamukha ni Moira ang nagsasabi na siya ay si Morgana. Kung kaya hiniling nga ng board member na kausapin at magkaroon nga ng interview tungkol sa kanya. At ayon sa kanya, siya umano ay lumaki sa farm sa Davao. At nung tanungin nga nitong si Giselle kung saan siya nag-aral, ay sinabi naman nito na homeschooling lang umano siya at ang nagturo sa kanya ay si teacher. Tawa na lang ang mga ito dahil tela isa itong palabiro na tela nasa Senate hearing lang ang lahat kung kaya't hindi sila agad na naniwala. Tinanong naman ni Dr. Ray kung may naalala ba siya sa kanyang childhood, ngunit wala siyang maalala. Paulit-ulit ang kanyang salita kung kahit nagagalit itong si Giselle, hindi pa nila nakumbinsi masyado nila Morgana or Moira. Ito nga si Giselle kung kaya't minabuti ni Giselle na usisain ang lugar ng Davao kung meron ba talagang babae na gangalang Morganago kung saan doon lumaki. At napatunayan din naman nila na mayroon kung kaya't napanatag ang kanilang loob. Subalit ang iilan sa kanila ay naghihinala sapagkat ang mukha ay parehas na parehas nga ni Moira. Kabilang banda, masaya naman itong si Chantal matapos ngang tuluyang nagtagumpay ang kanilang mga plano sa muling pagbabalik nga nitong si Moira sa loob ng Apex. Pinapaniwala nila na ibang katauhan itong si Morganago, ngunit ang katotohanan ay isa lang talaga sila. Kasama kasi sa mga plano nila. Dahil gustong-gusto nilang makipaghiganti at nagsisimula na umano ang isang napakatinding laban kung saan maghiganti na nga itong si Moira sa lahat ng mga nangyayari sa kanyang buhay at ipaghiganti din niya ang pagkawala o pagka-suspension nga nitong si Zoe maging ang pagkawala ng kanyang baby. Sa kabilang banda, mag-uusap nga itong sila tiyang Susan, Lynette at itong si Annalyn. Dito ay tinanong niya si Annalyn kung naniniwala ba siya na si Morganago ay hindi si Moira dahil walang pagkakaiba sa kanilang mga mukha. Ngunit ang tanging sagot lamang ni Annalyn ay hindi siya ang makapagsabi kung sino ba talaga siya. Ang makakasagot noon ay walang iba kundi ang kanyang anak na si Zoe. Dahil kung siya daw ang nasa katayuan ni Zoe, malamang makikilala niya ang kanyang ina kahit mag-iba pa ito ng anyo dahil mararamdaman niya yun na ina talaga siya. Kung baga yun ay tawag nitong lukso ng dugo. Napa-oo na lamang itong si Chang Susan dahil may punto naman itong si Annalyn. Tanging si Zoe lang ang makakaalam kung talagang si Moira nga yung si Morganago. Ngunit hindi nila ito malalaman dahil bago pa man na malaman ni Zoe ang katotohanan ay i-briefing na nga siya ng kanyang lolang si Chantal nang sa ganun ay hindi ito mabuko, hindi ito magpapahalata. Ngunit isa lang ang napakasigurado sa lahat dahil ngayong nakapasok na at lumitaw na nga muli itong si Moira na nagtatago sa katauhan ni Morgana ay natitiyak ko na muling paghihirap ang magaganap. Maging nitong sina Lynette at Annalyn kung saan galit na galit si Moira dito at si Zoe dahil yun nga ang sinisisi nila sa mga nangyayari sa kanilang buhay kung hindi dumating si Annalyn at hindi nga ito natukso si RJ kay Lynette.